Ford Raptor 2025 ayaw umandar. Ano kaya ang gihambi na balatian nito? Paano ito ayusin? Kung gusto mong magka-idea, panoorin lang ang video na ito at tapusin. Tiyak na meron ka na namang idea na malalaman. So ngayong araw na to mga kalagnot, meron tayong i-rescue at ito na. Nagda-drive na ako ng towing truck natin. Ito, kita na natin yung i-rescue natin. So andito sa daan, naka ano lang daw to, nagpark ata sila, tapos ilang oras ay hindi na umandar yung sasakyan nila. Yan, so nilapitan ko na agad, kasama ko yung team ko. Ayan, so check natin agad kung ano yung kahimtang dito. So hinawid-hawidtan ko yung susi niya at tinusno-tusno dito sa push start. Ayaw talaga umandar. Totoo nga na nag-broken yung sasakyan na to. So ayan, unang ginawa ni Matsuki dito ay chinik niya muna lahat yung mga fuses. So syempre, alam naman natin na ganun talaga dapat yung una nating gagawin. So tinuslok-tuslok lang ni Matsuki dito. Tapos pati dito sa loob, ayan, so nilangkat-langkat ko lang dito yung cover para makita yung mga fuse dito sa may BCM banda. So ganito talaga yung una natin gagawin kapag ayaw umandar yung sasakyan natin, lalong-lalo na at ignition yung problema. So dito, matapos kong i-check ay ayaw talagang umandar, kaya nagdesisyon ako na ito na natin. Yan, so kinarga ko na agad ng towing truck dito. Siyempre, meron na namang magsasabi na sirain na naman ang Ford kasi nasira. So, siyempre, dahil sa fully electronic nga yung Ford, hindi talaga natin inaasahan na mayroong bumigay na parts dahil sa hindi siya gaya sa ibang sasakyan na bisaya lang yung electronic ba. Ito maraming electronic. So, hindi naman issue para sa akin yung pagkasira ng mga electronic parts. Ang issue dyan, kung paano mo ayusin yung sasakyan, kung paano mo i-diagnose yung problema. Kasi kung ma-diagnose lang naman natin ng tama to, kung ano lang talaga yung sira, yun yung papalitan natin. So ano ba problema doon? Palitan natin. Ganun lang. Ang problema kung magka misdiagnose at napalitan yung hindi naman dapat palitan at ginalaw yung mga hindi dapat ginalaw. Kaya ang mangyayari ay lalong lumala yung problema, kaya magiging sirain na talaga. Pero ang katotohanan ay yung mekaniko naman pala yung may problema. Kasi imbis na ayusin niya yung problema, ay dinagdagan niya pa. Kaya yun, sumakit tuloy yung ulo ng may-ari. So ngayon, para maiwasan natin yung ganyan na sitwasyon, ay tapusin natin ang unit na to. So yan, nilagnot dalaibot na agad namin dito at binuksan namin dito sa bandang may ilalim ng manibela. Bali, ito yung hinihinalaan namin na problema. Itong napakaliit na parts na to. Yan, so nilagnot dalaibot ko na agad. Bali, itong parts na to ay ito yung tinatawag na ESL, steering lock. So electronic parts talaga to, kaya hindi natin maiwasan na bumigay. Kaya yan, buti na lang si Matsuki ay laging ready. Yan, so merong parts dito na pang test parts natin. Yan so bago to, original, brand new talaga. Ayan, so dito ay kinabit na agad ng kasama natin. So hindi namin natapos to ng isang araw ha, baka 2 araw ata, 3. So kasi sa totoong buhay naman ay in-order ko pa yung parts na to. Umabot ng 2 araw. Sa mga nagtatanong naman bakit nasira to, so dahil sa hindi stable yung battery ng ating sasakyan. Kaya kapag may problema yung mga battery ninyo sa inyong mga Ranger at mga Raptor, lalong-lalo yung mga next gen, palitan nyo na agad, huwag kayong magtipid para hindi kayo magaya nito. Ayan, so pagkatapos natin mapalitan ay kita natin na nag-display na agad at umandar na. Sige Matsuki, RPM o gamay para dumako-dako ng kunti yung labor mo. Ang bilis-bilis lang naman kasi ng trabaho. Yan lang yung pinagpalitan Okay, pasok Matsuki. Then guys, tapos na. Test drive na agad tayo. Solve na ang problema. Napaka-basic lang. Siyempre, test drive ng dahan-dahan si Matsuki para iwas na iwas sa tumikalbong. Okay.